GMRC 4, Quarter 2, Week 8. Matatag Curriculum. Layunin, nakapagsasanay sa pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng pagtugon sa pagpapatatag ng mga gawi sa pamilya ayon sa kaugaliang Pilipino. Nailalarawan ang mga kalagayan ng pagpapatatag ng mga gawi sa pamilya ayon sa kaugaliang Pilipino. Naipapaliwanag na ang pagpapatatag sa mga gawi sa pamilya ayon sa kaugaliang Pilipino ay nagpapalakas ng damdaming makabayan. Naisasakilos ang mga pakikilahok sa mga gawain na nagpapatatag ng mga kaugaliang Pilipino. Para sa nilalaman, kaugaliang Pilipino bilang instrumento ng pagpapatatag ng pagmamahal sa bayan o pagmamahal sa bayan, love of country. Para sa integrasyon, pansariling gawi sa kinaugaliang tradisyon. Para sa unang araw. Panuto, tukuyin kung ang larawan ay nagpapakita ng halimbawa ng pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, o makabansa. Isulat ang tamang sagot sa patlang. Narito ang mga larawan. Sa unang larawan, ano ito? Tama, ito ay makakalikasan. Pangalawang larawan, magaling, ito ay nagpapakita ng pagiging makadiyos. Sa pangatlong larawan, mahusay, ito ay pagiging makabansa. At sa pang-apat na larawan, tama, ito ay nagpapakita ng pagiging makatao. Kantahin ang tagumpay nating lahat ni Lea Salonga. Pumili at isulat sa patlang ang 5 susing salita sa kanta na naging mahalaga sa iyo. Isulat na ang 5 susing salita na naging mahalaga sa iyo. Narito ang mga maaaring maging kasagutan. Tagumpay, sama-sama, Pilipino, pangarap, at kapuluan. Magbahagi na ng sagot sa 5 susing salita at magpasya ang grupo ng 5 pinakamagandang susing salita sa lahat ng mga ibinahagi. Iugnay ang mga susing salita sa sumusunod. Anong kaugnayan ng mga ito sa pagmamahal sa pamilya? Anong kaugnayan ng mga ito sa pagmamahal sa bansa? Iugnay ang isang susing salita sa isang Pilipinong tradisyon o kaugalian. Ayusin ng pagkasunod-sunod ang mga kataga upang makabuo ng isang konsepto. Unang konsepto, ang mga pamilya nito ay gumawa ng mabuti kapag ang isang bansa magkakaroon ng maayos na gawi. Narito ang tamang sagot. Kapag ang isang bansa ay gumawa ng mabuti, ang mga pamilya nito ay magkakaroon ng maayos na gawi. Para sa ikalawang konsepto, ayusin ito. Lamang kapag ang mga maaaring maging mahusay, magkaroon ng kamalayan, na ang isang bansa ay, pamilya nito ay mahusay. Narito ang tamang sagot. Magkaroon ng kamalayan na ang isang bansa ay maaaring maging mahusay lamang kapag ang mga pamilya nito ay mahusay. Para sa ikalawang araw. Mga gawaing pampamilya ayon sa kaugaliang Pilipino. Una,
Pagsasalo sa hapagkainan. Ang pagkain ng magkakasama sa hapagkainan ay mahalagang kaugalian ng mga pamilyang Pilipino. Madalas, ginagawa ito tuwing agahan, tanghalian o hapunan, lalo na sa mga espesyal na okasyon. Ang pagsasalo sa pagkain ay hindi lamang para busugin ang katawan, kundi para rin palakasin ang ugnayan at magbigay ng pagkakataong magkwentuhan ang pamilya. Pangalawa, pagdalaw o pagbisita sa mga nakakatandang miyembro ng pamilya. Bahagi ng kulturang Pilipino ang paggalang sa mga nakatatanda. Kadalasang ginagawa ito sa pamamagitan ng pagdalaw o pagbisita, lalo na kung ang mga lolo't lola ay nakatira sa ibang bahay. Ang pagbibigay ng oras para makasama ang mga nakatatanda ay nagpapakita ng malasakit at pagmamalasakit sa kanilang kalusugan at kaligayahan. Pangatlo ay ang sama-samang pagdarasal. Ang sama-samang pagdarasal ay mahalaga sa maraming pamilyang Pilipino, lalo na tuwing gabi o bago kumain. Sa mga panahong ito, sama-samang humihingi ng gabay at pasasalamat ang pamilya. Sa pamamagitan ng pagdarasal, napapalakas ang pananampalataya ng bawat isa at nadarama ang presensya ng Diyos sa pamilya. Pang-apat ay ang pagtutulungan sa mga gawain sa bahay. Isa pang kaugalian sa mga pamilyang Pilipino ang pagtutulungan sa gawaing bahay, tulad ng paglilinis, pagluluto, o paglalaba. Maaaring may kanya-kanyang tungkulin ang bawat miyembro ng pamilya na siyang nagiging bahagi ng kanilang responsibilidad. Ito ay hindi lamang nakakatulong sa pag-aayos ng tahanan, kundi nagtuturo rin ng disiplina at pagkakaisa sa pamilya. Panglima, pagdalo sa mga pagtitipon at pagdiriwang. Mahalaga sa pamilyang Pilipino ang pagdalo sa mga pagtitipon tulad ng kaarawan, pista, at kasalan. Ang sama-samang pagdiriwang ay nagbibigay pagkakataon sa bawat miyembro ng pamilya na magbahagi ng mga masasayang sandali. Sa ganitong paraan, nahuhubog ang matibay na relasyon at pagmamahalan sa pagitan ng mga kamag-anak. Para sa pagproseso ng pag-unawa, pagsusuri ng karanasan sa loob ng pamilya. Narito ang mga halimbawa ng kaugalian at tradisyong Pilipino. I-check ang tapat ng oo kapag ito ay ginagawa at i-check naman ang tapat ng hindi kapag hindi mo ito ginagawa. Malapit na ugnayan ng pamilya. Sabay-sabay kami naghahapunan. Oo o hindi. Pangalawa, nagtutulungan kami sa gawaing bahay. Para sa sistemang bayanihan, hindi kami masaya kapag may humihingi ng tulong sa bahay. Hindi kami humihindi sa mga humihingi ng tulong. Sa relihiyon, nagsisimba kami tuwing linggo. Nagdadasal kami ng sabay-sabay. Para sa pamahiin, may bibisita daw kapag nahulog ang kutsara. Hindi natutuloy sa paglakad o pag-alis kung may pusang itim na tumatawid. Tungkol sa lipunan, sinusunod namin ang mga batas. Nagbabayad si tatay ng buwis. Tuwing Pasko, nagbibigay kami ng regalo tuwing Pasko. Nagtatago si Ninong tuwing araw ng Pasko. Tuwing fiesta, nagluluto kami ng maraming pagkain tuwing fiesta.
Dinadalaw namin ang aming kapitbahay at namimigay ng pagkain. Para sa pinatnubayang pagsasanay, pumili ng 4 na kaugalian at tradisyong Pilipino at ibahagi kung ano ang konkretong ginagawa ng inyong pamilya. Maaaring pumili o magdagdag ng wala sa nakatala. Narito ang mga kaugalian at tradisyon. Ibigay ang ginagawa sa aming tahanan. Una, malapit na ugnayan ng pamilya. Sistemang bayanihan. Tungkol sa relihiyon, pamahiin, lipunan, Pasko, o fiesta. Para sa pagmumuni-muni, magnilay at sagutin ang gabay na tanong ng hindi hihigit sa 5 pangungusap. Narito ang gabay na tanong. Magkakaiba ang gawi, pamamaraan, tradisyon, kultura o pananampalataya ng bawat Pilipino? Paano tayo magkakaisa sa ikauunlad ng bansa? Narito ang maging posibleng sagot. Bagamat magkakaiba tayo sa gawi, tradisyon at pananampalataya, ang pagkakaisa ng bawat Pilipino ay maaaring magmula sa ating paggalang sa isa't isa at ang pagtutulungan para sa kabutihang panlahat. Ang ating pagnanais para sa isang mas maunlad na bansa ay nagsisilbing tulay upang magsanib puwersa, kahit pa magkakaiba ang ating mga paniniwala. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa ating kalikasan, pagrespeto sa mga batas, at pagiging masinop sa paggamit ng yaman ng bayan, makakamtan natin ang kaunlaran. Ang pagkakaroon ng malasakit sa kapwa at pagtutulungan sa mga proyektong pambansa ay magdadala sa atin sa tagumpay. Sa huli, ang ating pagkakaisa sa layuning ito ay magpapatibay sa atin bilang isang bansa. Para sa ikatlong araw. Nasubukan mo na nga bang mangaroling? Kailan mo ito ginagawa? Ang gawi o ugali ay kadalasang limitado sa isa o kaunting tao. Ang mga pagpapailaw ng lusis, gawin ng iba tuwing sumasapit ang bagong taon. Ang isang bagay na madalas gawin sa regular at paulit-ulit na paraan ay nagiging kaugalian. Kapag may mga batang nakanta ng pamasko sa tapat ng bahay, nakaugalian ni Kuya na bigyan sila ng tagpipiso. Tuwing sumasapit ang buwan ng Setyembre, kaugalian na ng karamihang Pilipino ang magpatugtog ng mga kantang pamasko. Kapag ang isang kaugalian ay nagpapatuloy mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod na mga henerasyon, ito ay nagiging tradisyon. Sa loob ng 50 taon ay naging tradisyon na ang paglalagay ng Christmas tree sa unang araw ng simbang gabi. Ang salo-salong pagkain ng buong mag-anak tuwing bagong taon ay isang tradisyon sa Pilipinas. Uriin ang sumusunod na mga larawan kung ito ay halimbawa ng gawi, kaugalian o tradisyon. Para sa unang larawan, pamilyang kumakain ng sabay-sabay sa bisperas ng bagong taon. Lagyan ng check kung ito ay gawi, kaugalian o tradisyon. Tama, ito ay isang tradisyon. Sumunod na larawan, pamilyang nagpapailaw ng lusis ng sabay-sabay sa pagsalubong sa bagong taon.
Mahusay, ito ay isang gawi. Sumunod na larawan, nagpapatugtog ng kantang pamasko sa pagsapit ng ika-1 o ika-1 ng Setyembre. Mahusay, ito ay isang kaugalian. Sumunod na larawan, nag-aayos ng Christmas tree sa unang araw ng simbang gabi. Tama, ito ay isang tradisyon. Sumunod na larawan, nagbibigay ng pamasko sa mga batang nakanta ng pamasko sa tapat ng bahay. Tama, ito ay isang kaugalian. Para sa pinatnubayang pagsasanay, iugnay ang halimbawa o mga gawi o ugali sa unang hanay sa tama nitong kaugalian o tradisyon sa ikalawang hanay. Isulat ang tamang titik sa patlang. Para sa unang hanay, bilang 1, ang mga pinaglumaang at maayos pang damit ay binibigay sa nakababatang kapatid. Pangalawa, handang mag-abot ng tulong o tumulong sa mga nangangailangan. Pangatlo, kusang pagbabayad ng electric bill bilang ambag sa loob ng bahay. Pang-4, pagbibigay ng regalo bago matapos ang taon. Pang-5, paghahanda at pag-iimbita ng kaibigan sa bahay bilang tanda ng isang taon. Para sa ikalawang hanay, narito ang mga pagpipilian: fiesta, kamatayan, kaugalian sa panliligaw, lipunan, malapit na ugnayan ng pamilya, nakatira sa magulang, pamahiin, Pasko, relihiyon, at sistemang bayanihan. Dako tayo sa pang-6 na bilang, pagpapakilala sa magulang ng nililigawan. Pang-7, pagpunta sa simbahan tuwing araw ng linggo. Pang-8, pagsasabi ng tabi-tabi po. Pang-9, pagsunod sa mga regulasyon ng gobyerno. At pang-10, pagtitipon-tipon ng kamag-anak sa huling lamay. Atin na itong sagutan. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay letrang E, pangalawa J, pangatlo F, pang-4 H, at pang-5 A. Para sa pang-6 C, pang-7 I, pang-8 G, pang-9 D, at pang-10 ay B. Para sa paglalapat at pag-uugnay, paglalarawan. Sa isang bond paper, mag-drawing o gumawa ng isang larawan na nagpapakita ng kaugalian o tradisyon tuwing kaarawan ng isang bata. Ipakita sa larawan kung paano ang pagdiriwang ng kaarawan ay nagpapatatag ng pagmamahal sa bayan. Pagdiriwang ng kaarawan ni at isulat ang iyong pangalan. Para sa ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto, tama, mali, dahilan o TMD. Sabihin ang tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon, kung ang sumusunod ay mga kilos na nagpapakita ng kaugaliang Pilipino bilang instrumento ng pagpapatatag ng pagmamahal sa bayan. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Palaging nagmamano at nagsasabi ng po at opo sa nakatatanda sa pamilya at lipunan. Lagyan ng check kung ito ba ay tama o mali
at isulat ang iyong dahilan. Pangalawa, tingnan agad ang mga mensahe sa Facebook Messenger pagkagising sa umaga. Pangatlo, hindi sasama sa pagsisimba kasi matutulog na lang dahil buong linggong nagpuyat. Pang-apat, tutulungan ang kapatid gumawa ng hindi tama dahil siya ay aking kapamilya. Panglima, obligasyon kong tulungan ang aking magulang dahil naging obligasyon nila akong alagaan mula nang ako'y isilang. Atin na itong sagutan. Para sa unang bilang, ito ay tama. Bakit? Dahil ang pagpapakita ng paggalang sa nakatatanda tulad ng nagmamano at paggamit ng po at opo ay isang mahalagang kaugaliang Pilipino na nagpapalaganap ng respeto at pagmamahal sa pamilya at lipunan. Nakakatulong ito sa pagpapatatag ng pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Pangalawa, ito ay mali. Ang pagtutok agad sa mga mensahe sa social media tuwing paggising ay hindi isang magandang ugali. Ito ay maaaring magdulot ng pagkaabala sa mga importanteng gawain at hindi nakatutok sa mga responsibilidad at oras para sa pamilya at komunidad. Pangatlong bilang, ito ay mali. Hindi magandang magpuyat at iwasan ang pagsisimba, lalo na kung ito ay may kinalaman sa pananampalataya at pagpapahalaga sa espiritual na buhay. Ang pagsisimba ay isang paraan ng pagpapakita ng respeto at pagmamahal sa Diyos at sa ating komunidad. Pang-apat, ito ay mali. Hindi tama na tutulungan ang kapatid sa paggawa ng hindi tamang bagay, kahit na siya ay kapamilya. Ang pagtulong sa tama at makatarungan ay isang pangunahing pagpapakita ng pagmamahal at respeto sa pamilya at bayan. At para sa panglima, ang pagtulong sa magulang ay isang obligasyon na nagmula sa pagpapahalaga sa kanilang mga sakripisyo. Ipinapakita nito ang pagmamahal, respeto at pagpapahalaga sa pamilya na may malaking papel sa pagpapalakas ng pagmamahal sa bayan. Kaya ito ay tama. Balik tanaw sa kabutihang asal at wastong pag-uugali. Magnilay at sagutin ang mga sumusunod. Bilang mag-aaral na may kabutihang asal, ikaw iyon, ano pang kabutihang asal ang natutuhan mo sa araling ito? Anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay sa iyong natutuhan na kabutihang asal sa aralin? Tradisyon o gawi. Suriin kung ang sumusunod ay halimbawa ng kaugalian, tradisyon o gawi o gawain ng pamilya. Una, naka-waze habang nagbabayanihan. Kaugalian nga ba ito o tradisyon? Pangalawa, sistemang bayanihan. Pangatlo, pagdadala ng chicken bucket meal bilang regalo. Pang-apat, panliligaw na may dalang regalo para sa pamilya. Pang-lima, pagsisimba minsan sa loob ng mall. Pang-anim, pagsisimba tuwing linggo. Pang-pito, kumakain ng sabay-sabay sa Pasko. Pang-walo, pagdiriwang ng medianoche sa Manila Hotel. Pang-siyam, naghahanda tuwing fiesta.
At pang-10, pagdadala ng pagkain sa paaralan. Narito ang mga tamang sagot. Sa unang bilang, ito ay B, gawi o gawain. Pangalawa, A, kaugalian o tradisyon. Pangatlo, B. Pang-apat, A. Pang-5, B. Pang-6, A. Pang-7, A. Pang-8, B. Pang-9, A. At pang-10 ay B. Para sa inyong takdang aralin, panoorin sa YouTube ang mga halimbawa ng gawi at kaugalian ng pamilya. Tuwing Pasko, turing ng lola sa apo, at para sa bansa.